Isang maganda at mapagpalang umaga po mga kapamuso. Oh, wala nag-reply. Isang magandang umaga po mga kapamuso. Ayun, ayan. Pasensya na po, nasanay ako bilang teacher. Ayan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang araw po ng taong 2022, kung tama ako. Ayan po, isang magandang umaga. Kasama ko yung mga anak ko, yung kambal. Naglalaro kami. Kasama ko yung aking magandang asawa, katabi ko, sa bilibiran. Nung biglang, may sumigaw. Sabi ng kapatid ko, Kuya! Kuya! Di napatingin naman ako. Ano meron? Kuya! Si Papa, hindi na humihinga! Nung marinig ko yon, hindi ko makakalimutan, bigla po akong tumakbo. Bigla akong tumayo, tumalon, tumakbo. Punta ako sa kwarto ni Papa. Tinignan ko siya. Papa! Hinawakan ko yung kamay niya, tinignan ko yung mata niya, chinek ko yung hininga niya. Paghawak ko sa kamay niya, malamig na. Lord! Ginawa ko po yung tinatawag lang CPR. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Papa, gising, Lord! Lord, tulong! Jan, tumawag ka ng tulong! Tawagan mo si ganyan, tawagan mo si ganyan. Lord! Napapagod na ako, Lord! Buhayin mo si Papa! Papa, gumising ka! Ang dami ko ng pangako, ang dami kong pangarap. Yung tatay ko, nasa unahan ko, nasa harapan ko, nakahiga. Hindi na humihinga. Tigil po muna ako. Ayan. Napili po ako, isang pribilehiyo na magsalita sa unahan dahil ako po ay kanyang kapamilya. Ngayong umaga po, i-try ko pong ikwento, magbigay ng aral para sa Diyos. Paano ba yung mga natutunan namin sa buhay ng aking tatay? Alam niyo po ba, meron kaming paboritong palabas ni Papa noong unang panahon. Noong unang panahon po, nung bata pa kami ay laging may palabas, may time, movie watching together. And then, after po nun, meron kaming short devotion. Hindi ko makakalimutan yung palabas ito. Sabi ng palabas, about yung huling samurai, the last samurai. Ang tanong ni Papa sa amin, sa aming pamilya, anong naging paborito niyong part or linya sa palabas na yon? Alam niyo po ba? Ang ganda ng palabas. Yung palabas ay tungkol sa isang magaling na samurai, mandirigma ng Japan. Ang ginawa niya, siya ay naging hero ng Japan, pero sa dulo, siya ay namatay. And then sa dulo ng palabas, yung hari, tinanong yung best friend ng hero. Ang sabi nung hari, tell me how he died. Sabi ni Papa, anong paborito niyong linya doon sa palabas? Pwede mo bang tumayo tayong lahat? Ibubulong ko. Hindi ko makakalimutan yung eksenang to eh. Batang-bata pa ako, high school pa, pero ito yung unang-unang pagkakataon na nakita ko ang aking tatay, si Pastor Joe, na mangiyak-ngiyak habang sinasabi yung linyang to. Sabi nung hari doon sa bida, tell me how he died. Ang sagot ng best friend niya, I will tell you how he lived. Ngayon po, salamat sa Diyos dahil nandito po ako, hindi para ikwento yung kanyang kamatayan, kundi ikwento kung paano siya nabuhay para kay Kristo. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po. Tulungan niyo po kami, Lord God, na maunawaan, maintindihan yung aral na mula sa inyo. Salamat, Lord God, sa biging oras ito. Nawa, manatili kami, matutunan naming manatili sa aming pananampalataya. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Okay, so magandang umaga po. Good morning po sa inyong lahat. Pwede po bang maitanong, pwede po bang hanap kayo ng partner? And then tanungin niyo yung partner niyo, mabilisan lang, sino ang paborito niyong Bible character? Ayan. Pakita nyo nga, mabilis yan. Malabang, meron tayo, di ba po? Sila David, ayan. Sino ba yung mga common na Bible character natin? Ayan, si Paul, si David, sino? Si Peter?
Moses, wow! Okay, parang naging bata po tayo, no? Alam niyo po ba? Oh, shh! Quiet po. Shh, ayan. Si Papa, si Pastor Joe, isa sa mga pinaka-paborito niyang character sa Bible ay si Paul, si Pablo. And habang ako po ay lumalaki kasama niya, lagi niyang kinukwento sa akin si Paul. And lagi siyang may minimension na memory verse. Hindi ko alam sa ibang tao, pero sa buhay po ng inyong lingkod, lagi kinukwento ni Papa si Paul at yung memory verse na ito. Pwede po bang pakibasa ng lahat ng mga nagmamahal kay God? 1, 2, 3, go! Pwede po bang pakiulit yung may pagmamahal parang yung may pagmamahal 1, 2, 3 go. Ayan, mas magandang pakinggan. So, alam niyo po ba, ito kasi mga pinaka-paboritong Bible verse na pag-usapan namin ng aking tatay, ni Pastor. So, allow me na hatiin ko yung memory verse na yan sa paano ko siya natutunan mula sa kanya at mula sa aking karanasan. Oh, check niyo po yung Bible verse. Ang haba niya. Uy, ang haba. Pero ang gawin po natin, hatiin natin to sa iba't ibang part para mas madaling maintindihan. Si Paul, nung isinulat niya po itong Timoteo, chapter 2, 4, verse 7. Ito yung mga panahon, ito yung mga times na si Paul nakaramdam na malapit na siyang kunin ni Lord. Anong pakiramdam kaya nun? Ayan, sinabihan na siya ni Lord sa kanyang mga panalangin, Paul, malapit na kitang kunin. And dahil doon, sumulat siya kay Timoteo. Sabi niya dito, yung binasa natin sa English, alam niyo po ba, mas maganda sa English eh. Sabi doon, I have fought the good fight. I have finished the race and I have kept the faith. Inilarawan ni Pablo kung paano siya nabuhay. Ang unang tanong sa natin kay Pablo, bakit mo isinulat yan? Para sabihin kung paano siya nabuhay. Tingnan po natin yung unang parte. Ayan. Sabi dito, pakibasa ng mga kabataan. 1, 2, 3, go! Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Paano ka nabuhay, Paul? Paano ba dapat mabuhay ang isang Kristiyano? Una, dapat pagbutihin niya ang kanyang pakikipaglaban. Tingnan po natin mabuti. Check. Ang sabi doon, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Hindi niya sinabi na ako ay nabuhay ng masaya, ng maganda. Ako ay nabuhay, I have lived a good life. Hindi ganon. Ang sabi po ni Paul dito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Kung titignan ko mabuti, ang word ay pakikipaglaban. Ang buhay po ay pakikipaglaban. Life is a battleground. Patunayan ko po mula pagkabata hanggang kayo ay tumatanda, hanggang kung kayo ay matanda na, puro po yan pakikipaglaban. Kaninang umaga, unang type ng pakikipaglaban, paggising mo, inayos mo ba yung kama mo? Ayan. Sino po ba dito yung pagkagising, inaayos ang kama, di ba? Ayan na, papasok ka na. Papasok ka ba ng late o papasok ka ba na hindi? Ang pakikipaglaban, hindi lang more on yung kanyang talagang literal na kalaban. Ang pakikipaglaban po ay pagpili at pag-decide. Sabi ni Paul, ang buhay ay pakikipaglaban. Tayo pong mga Kristiyano, niniwala po ako, lahat tayo dito ay tinawag ng Diyos. Amen. Amen. Kay halos lahat tayo. Ang buhay ay isang fight. Hindi po siya laban na madali lang. Ang laban, nahirapan ka. Ang laban, pinagpawisan ka. Ang laban, sa isang laban po, kailangan magbigay ng effort. Hindi po laban lang pero hindi ka nahirapan. Hindi laban yon. Okay pa, ang isang fight, when we say fight, nag-exert ka ng effort na lagpas or pantay sa iyong kakayahan. Tayo po bilang mga Kristiyano, ang life is a battleground. Sabi ni Pablo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Mga kabataan. Mga kabataan po, alam niyo po ba si tatay, si papa, si Pastor Joe, lagi niya kinukwento sa akin, nung siya ay unang maging Kristiyano, ang pinaka-problema niya agad ay yung kanyang pagmumura. Sino ito mga kabataan? Sino yung murang ng mura dito? Mo, di ba? Alam mo yung mga kung ano mo, di ba? Ngayon, English na FU na di ba? Mga ganun dyan na.
Pakikipaglaban. Bilang Kristiyano, you have the option to choose A and B. Magmumura ba ako o hindi? Kung yan ay habit mo na, naku, mahirap po yan. Ang isang temptation na naging pet sin na or naging, kumbaga, alaga mo na ang hirap labanan. Sa mga, sa mga medyo matatanda na, ang mga young adult. Di ba? Ang daming tukso sa ating mga trabaho. Tama po ba? Naku, gagalingan mo ba mag-aral? Anong pipiliin mo? Gagaling mo magtrabaho? Pipiliin mo ba bang mag-excel? Pag nag-excel ka, ang kasabihan ng mga Pilipino, hala, patay, wag mong pagbubutihan. Kasi pag pinagbutihin mo, bibigyan ka ng panibagong trabaho. Di ba yung mga ganyan? Naku, ang daming option po sa buhay. Ang buhay ay nakapakikipaglaban. Pero sabi po ni Pablo, pakicheck po yung unang word. Sabi niya, dinescribe niya kung paano siya nakipaglaban. Ang sabi doon, pinagbuti ko ang aking laban. I have fought the good fight. Anong laban? Pwede po bang hanap kayo ng partner, mabilisan lang? Anong laban ang nilalabanan mo ngayon? Yan ba ay magandang laban? Pag sinabing magandang laban, kamusta ka habang nakikipaglaban? Kapag ikaw nakikipaglaban, mga sir, mga ma'am, mga kapamuso, nakikipagbunong braso ka eh. Yeah, di ba? Kinakailangan mong mag-exert ng effort. Kamusta ka habang nakikipaglaban? Ano yung pinipili mong suntok? Ano yung pinipili mong tira? Ano yung pinipili mong sipa? Di ba? Maganda ba o mabuti yan? Hello, mga kuya, mga ate, mga kapamuso. Ang pakikipaglaban ay talagang all out. Sa digmaan, walang rule. And dahil walang rule, kamusta ka? Are you having a good fight? Are you fighting like a Christian? Ikaw ba ay nakikipaglaban na talugod-lugod kay God? Si Pablo, sabi niya po, ako ay nabuhay nang nakikipaglaban at pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Hindi ko na po tatanungin at patataasin yung mga kamay nyo. Ang laban mo ngayon, kamusta? Habang nakikipaglaban ka ba? Nakikita ka ba ng mga nasa paligid mo bilang magaling na Kristiyano? Mabuting Kristiyano? O baka naman nakikipaglaban ka at naku, sino tong baragol na to? Sino tong, pasensya na sa word, sino tong, Kristiyano ba yan? Di ba, may mga ganun eh. Di ba, pag ang tao na nasa pagsubok po, nawawala yung pagiging Kristiyano niya. Are you, di ba? Di ba? Are you a Christian habang ikaw ay nakikipaglaban? Dapat, opo. Sabi ni Paul, mga sir, mga ma'am, mga kapamuso, ang buhay ay pakikipaglaban. Una, sa labas. Marami kang lalabanan sa labas. Sabi po ni Paul, paano siya nabuhay? Mamamatay na ako. Pero alam niyo ba, una, sabi ni Pablo, ako ay nakipaglaban. Nakikipaglaban sa buhay sa labas. Pero alam niyo po ba, hindi lang dyan kung paano nabuhay si Pablo. Sabi dito, ituloy po natin na. Ayan. Sabi dito, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Hindi lang ikinumpara ni Pablo ang buhay sa labanan, kundi ikinumpara niya sa buhay, ang buhay sa karera. Life is a race. Sino po dito yung mahilig tumakbo? Meron po ba? Noong isang linggo, matagal na panahon, niyaya ako ng aking asawa. Sabi ni Joanne, tara, fun run tayo. Ayan. Sino po nakapag-fun run na dito? Ay, grabe, 3 kilometer yung pinili namin. Nagsimula na. 1, 2, 3. Takbo kami. Takbo. Hala, ilang kilometro pa lang, ilang metro pa lang yung peace. Ayan. Yung asawa ko, pero ang sarap kasama ni John, natapos namin yung aming karera. Di ba po? Ang buhay ay isang karera. Mga kuya, mga ma'am, mga kapamuso, ang buhay ay karera. Anong klaseng karera? Anong klaseng takbuhin? Ang buhay po natin ay lagi kinukumpara sa karera. Ang karera ay isang gawain na meron kang start and stop. Habang buhay ka pa, pwede ko sabihin na merong 2 finish line. Or yung isa, pit stop. Okay po? Mga ma'am, mga sir, mga kapamuso. Pasensya na po, nasanay na ako sa mga pati mga sir. Mga kapamuso. Kamusta ka? Have you found your purpose? Alam mo ba kung bakit ka nabubuhay? Alam mo ba kung ano yung tawag sa'yo? Alam niyo po mga kapamuso, ang unang
klase ng karera sa buhay, habang nabubuhay ka pa, ay ginagampanan mo ba yung takbuhin mo, yung tawag mo? Sabi ng mga nababasa po, ang sabi doon, isa sa pinakamasakit or pinaka-big regret ng taong mamamatay na ay yung mamatay nang hindi niya alam yung kanyang tawag. Sige nga po, bigyan ko kayo ng ilang segundo. Ano ba ang tawag ko sa buhay? Ano bang purpose ko? Ano bang calling ko sa buhay? Ano? Magturo? Magsalita? Kumanta? Ano? Sabi po ni Pablo, I have finished the race. Ibig sabihin, kahit buhay pa po siya, alam niya yung kailangan niyang gawin habang nabubuhay pa siya. And he declared, sinabi niya, natapos ko na yung gagawin ko. Gayahin niyo ko. Ako, paano ako nabuhay? Nakipaglaban ako. Kumarera ako. Natapos ko yung goal ko sa buhay. Kayo po ba? Nasaan na kayo? Anong percent na kayo ng goal niyo? Ako po, hindi pa ako perfect. Ako nagsasalita ayon sa akin natutunan. Hala, anong purpose ko kung hindi mo alam? Mahirap yan. Si Papa, alam niyo po ba, si Pastor, pag alam ko, nararamdaman ko at sigurado ako natapos niya yung kanyang purpose sa buhay. Yung pangalawang uri ng karera o yung pinaka-finish line ng kanyang takbuhin ng bawat isa po ay yung literal na pagkamatay. Yung nakita niya na, sabi ko niya sa video pinanood natin, sabi ni Pastor, tingnan mo sa dulo na ando nag-aantay yung magbibigay ng premyo. Kapag ikaw ay mamatay, natapos na ang iyong karera. So habang buhay ka pa, hanapin mo yung goal mo. Maging kagaya tayo ni Pablo. Hanapin natin yung goal natin. And dapat bago matapos yung literal na buhay mo, yung katawan mo, alam mo na kaya mo sabihin, natapos ko ang aking karera. Isa pong kwento na hindi ko makakalimutan na laging kinakwento ng ating butihing pastor. Noong unang panahon, mayroon ang tinatawag na elite of the elite. Sila yung mga pinakamagagaling. Sila yung mga the best of the best. Sila yung mga sundalo na tinatawag kapag talagang dire o napakahirap na nung situation. Panahon ng Roman. Ayan na. Mayroong, naku, lagot. Hindi namin kayang talunin yung mga kalaban. Ang gagawin ng mga Romano, tawagin ang mga emperor's wrestler. Ayan. Alam niyo ba yung kwento na to? Ayan, pag narinig na yung emperor's wrestler, sisigaw sila, sabihin nila, 40 wrestler! We are the 40 wrestler! Wrestling for thee, O Emperor! Yun ang lagi nilang tagline. To win for thee the victory, and from thee the victor's crown. Ayan yung kanilang battle cry. Yan yung kanilang shout. Pag narinig po nila to, noong mga nasa paligid nakakatakot na kasi ito yung mga elite of the elite. Itong mga to, napakagaling, napakatatalino, napakalalakas, napakapogi, mga matitipuno. Pero dumating yung panahon. Sila po yung hero ng panahon na yun pero biglang dineklara ng emperor sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. Si God, si Jesus ay i-reject nila. Nung narinig po ng mga 40 na mga sundalo, 4 na pong mga sundalo to, ang sabi sa kwento, hinubad nila yung kanilang mga uniforme. Sundalo sila, malakas sila, kaya nilang lumaban. They can fight. Kaya nilang impluwensyahan yung mga nasa paligid nila. Meron silang ganun na pong mga effort. Meron silang ganun, yung kanilang reputation, ganun na. Pero hinubad nila yung kanilang mga baluti. Hinubad nila yung kanilang mga damit. And then, pumunta sila sa harapan. Sabi nila, hindi namin ipagkakanulo ang aming Hesus Kristo. To make the story short, tinawag sila sa lake na yelo. Kasi po ng panahon na yun, winter. Yung may yelo. Pinahubad lahat ng damit nila. Pinapunta sila sa lake. Pinalakad sila sa lake. At habang sila ay lumalakad na sa napakalamig na panahon, sumigaw sila. We are the 40 wrestler, wrestling for thee. Binago nila, O
Jesus Christ. Habang sila namamatay na, unti-unti silang nauubos. Hindi sila tumitigil sumigaw hanggang kamatayan, what they call martyr. Sabi nila, ako ay mamamatay para kay Kristo. Ang tanong, kaya mo bang mamatay para sa Diyos? Si Paul, paano ako nabuhay? Sabi ni Paul, lumaban ako. Tinapos ko ang aking karera. Lumaban, tinapos yung karera. Ang ganda po nung kanyang ang ganda nung kanyang connection. Hindi po lumaban, okay na. Kailangan tapusin mo yung karera mo, yung pakikipaglaban mo. Sabi doon, ang ganda ng connection. I have fought a good fight. I have finished my race. Ibig sabihin, lumaban siya at natapos na yung kanyang pakikipaglaban. Dalawa ang paraan o description ng kanyang buhay. Karera at pakikipaglaban. Ang karera po, pakikipaglaban sa sarili mo. Nakakapagod mabuhay. There will come a time na nakakapagod mabuhay. Nadapa ka. Hala, tatayo pa po ba ako? Anong gagawin ko? Wala na akong pag-asa. Iniwan na ako ng mundo. Wala na. Pero, sabi ni Paul, you need to finish your race. Alam niyo po ba, malungkot ang hindi natapos ang kanyang karera. Sabi nila, hindi mahalaga kung paano ka nag-start. Ang mahalaga paano ka nag-end. Hindi mahalaga kung mabilis kang tumakbo sa una. Ang mahalaga, natapos mo ba yung karera? Ganun po ang buhay, mga kapamuso. Ang buhay ay pakikipaglaban at karera. Ganun din-describe ni Paul yung kanyang buhay. At ang ganda po ng memory verse, balikan natin yung memory verse. Yung huling part. Tingnan nyo, ma'am, mga kapamuso, mga sir. Dinescribe niya yung buhay niya bilang laban at karera. And then, he came up with a conclusion. Ang ganda ng pagkakasulat ni Pablo. After niyang ikwento kung paano siya nabuhay, dinescribe niya yung buhay niya. Paano niya dinescribe? Nanatili akong tapat sa pananampalataya. When we say faith, sabi nila, paniniwala sa bagay na hindi mo nakikita, pero sa malalim na pag-uusap, ang faith po o pananampalataya, ito yung pagkapit sa Diyos hanggang dulo. Ngayon, paano mo masabi na ikaw ay faithful? Paano mo masabi na ikaw ay kumapit sa pananampalataya mo sa Diyos? Eh di, tanungin mo muna yung sarili mo. Number 1, kamusta ang pakikipaglaban mo? Sabi ni Pablo, ganun eh. Pangalawa, natapos ba yung karera mo? Pag hindi mo nagawa yung isa sa dalawang yon, hindi mo masabing I have kept the faith. Huwag niyo pong kakalimutan yon. Ang pananampalataya ay kombinasyon ng dalawang bagay. Lumaban ka ng maayos, natapos mo yung takbuhin mo. Pag hindi mo nagawa yung isa doon, I can say, hindi kompleto ang iyong pananampalataya. Habang nakikipaglaban ka, subuko ka, bagsak. Habang tumatakbo ka, tumigil ka, ay wala. When we say kept faith, kinuha mo, hinawakan mo yung pananampalataya mo po, hindi mo siya binitawan kahit anong mangyari. Di ba yung parang sa mga laro, agawan ng candy, agawan ng bola. Di ba? Hindi mo siya bibitawan. Kahit anong mangyari sa'yo, kahit mapagod ka, kahit masaktan ka, I am keeping my faith. Sabi po ni Pablo. Alam niyo po, si Sir Jaira lang yung lingkod. Noong unang panahon, parang tanda ko na, noong unang panahon po, nung ako ay panahon ng college, nung makaapak ko sa kolehiyo, noong unang mga buwan ko sa kolehiyo, ang yabang ko, yabang ni Kuya Jairel. Alam niyo po ba, dumating ako sa point na isang gabi, sobrang yabang ng inyong lingkod, isang gabi, lumapit po ako sa aking tatay. Doon sa taas, sa second floor, doon sa patronage. Gumagawa pa siya, ginagawa niya yung pinaka-poste nung gitna. Kapag nakita niyo yung poste gitna, parang may bricks. Hindi ko alam kung naandun pa siya. Ginagawa niya yon. Lumapit ako sa kanya. Papa, tingin sa akin ganon. Papa, hindi na ako maniniwala sa Diyos. Sinabi ko yun sa kanya. Pagharap niya sa akin ganon, tumahimik lang siya. Tahimik lang si tatay, si papa. Ang sinabi niya lang ganito, O sige. Okay. Tapos,
Hindi ko ito makakalimutan. Ginagalang kita, pero sa'yo lang yan. Pag sinabi mo yan sa ibang tao, sa harapan ng taong yun, lalabanan kita. Yun yung sabi niya sa akin. Ako naman, takot ako kay Papa. Magaling, matalino si Papa. Naghiwalay kami. Ilang mga minuto lang. Yun lang po yun. Pumunta ako kay Papa. Sinabi ko yun, Papa, di na ako maniniwala sa Diyos. Ayoko na sa faith. Bitawan ko na siya. Alam niyo po ba? Pagkalipas ng ilang mga linggo, actually, ilang mga araw lang naguluhan ako. Bakit ganun? Dati, pag binabasa ko po yung mga notes ko, yung mga libro, hindi ko kailangan mag-aral. Babasahin ko lang siya, kabisado ko na siya. Pero after kong sabihin, after nung gabing yon, kahit ilang basa ko na nung mga nasa libro, hindi ko siya maunawaan. Bakit ganun? Tapos wala na akong maramdaman. Para akong sinumpa yung pakiramdam na parang, hala, bakit wala akong maramdaman? Hindi ako makaiyak, hindi ako makatawa, hindi ako makasayaw, hindi ko na malasay yung kinakain ko. Para ako sinumpa. Lumapit ako after ng ilang linggo. Papa, nandiyan siya sa taas. Papa, wala pa ako sinasabi. Hindi ko mapigilan. Bigla ako siyang inakap. Papa, pasensya na, sorry po. Biglang yung luha ko, hindi ko mapigilan. Tapos lahat ng flashback na ginawa sa akin ni Lord, biglang pumasok sa isipan ko, ang galing, parang pelikula. Lord, sorry po. Papa, sorry po. Inakap ako ni Papa. Dahil sa faith ni Papa, nagstay po ang inyong lingkod. Tapos, noong isang araw, kinausap ako ni Mama. After pala nung gabing yon, na nag-usap ka ni Papa, si Papa ay lumapit kay Mama, umiyak, humagulgol sa harapan ni Mama. Ang sabi ni Papa, nalaman ko lang po ito nung isang araw pa. At lalo ako na pabilib kay Papa Joe. Sabi ni Papa, nag-pray daw si Papa. Sabi niya, Panginoon, kung hindi ko mababago ang anak ko, iiwan ko ang pastoral ministry para sa aking anak. Habang kinukwento ni Mama yun, hindi ko po mapigilan na umiyak . Hindi niya nakikita sa loob lang. Pero Lord, napakabuti ng aking tatay. Handang-handa siyang lumaban. Lalaban siya. Hindi niya sinabi nga alis ako sa ministry. Pero doon siya pagpapastor dahil tatay, yung anak niya, hindi niya niniwala kay God. Hindi niya daw kayang dalhin yun . Kaya ang ginawa ni Papa ng nalalangin, at yun narinig ng Diyos. Yung faith ni Papa narinig ni Lord. Sinumpa ako. Sorry po sa term. Kaya mga kabataan, mga tao, mga kuya, mga ate, huwag niyo pong sabihin na walang Diyos. Susumpain kayo ng Diyos. Mararamdaman niya yan. Nung gabi, nung araw na May 2022, Kuya! Hindi na humihinga si Papa. Takbo ako siya kay Papa. Tingnan ko siya. Science teacher po, si Sir Gerald. Tinuturo kung paano mag-CPR. Tinuturo kung may pag-asa pa o wala. Hinawakan ko yung kamay niya. Lord, ang lamig niya na. Paano to? Sige, game pa rin. CPR, 1, 2, 3. Mouth to mouth. Lord, tulungan mo ako, gisingin mo siya. Papa, gumising ka ako, narinig mo pa ako. 1, 2, 3. Pagod na ako. Alam niyo po ba, mag-CPR, nakakapagod. Ang walang tigil . 1, 2, 3. Papa. Yung mind, pati yung heart ko, naglalaban . Mind ko, tapos ng laban. Ayaw pa ng puso ko. Science, tapos na, malamig na, ilang minuto na. Wala na, brain dead na. Yung puso ko, ayaw. Yung faith, Lord, faithful. Favorite word ko, faith. Lord, gisingin mo siya. Bigla pong, alam niyo po, habang nag-CPR ka, nakikita mo yung mukha ng sin-CPR mo. Yung mukha ni Papa, nakangiti. Masaya. Hindi nahirapan. Sabi ni Lord, impression sa akin ni Lord, tapos na ang laban.
Tapos na. Sabi, for to me to live is Christ. To die is gain. Habang sinisipap, Lord, Lord, Lord. Naalala ko yung mga video kanina kasi yung kanina po, yung mga lagi share mo ni Papa, for to me to live is Christ, to die is gain. Tapos na siya. Nakuha niya na nilabanan niya na yung laban niya. Ang tagal niya nang naghirap. Ang tagal niya nang lumaban para sa akin. Tapos na yung karera niya, nagawa niya na yung mga dapat niyang gawin. And he have kept the faith. To die is gain. Lord, sabi ko, sige. Dinala siya ospital. Prayer ko, Lord, ikaw na bahala. Ikaw na bahala. Pero ang tanong, bago po ako magtapos, ikaw ba? Handa ka bang lumaban? Handa ka bang tumakbo para kay Lord? Ano yung mga problema na pinagdadaanan mo ngayon? Ano po yung mga problema na meron ka ngayon? Are you winning? Or not? Kahit ano pang problema yan, huwag niyo pong kakalimutan. Huwag kang bibitaw. Keeping the faith means winning the race. Ang pinakabatayan ng tunay na pananampalataya ay yung matapos mo hanggang dulo. Lumaban ka at tapusin mo ang iyong laban. Lumaban ka. Hindi porke nahirapan ka, titigil ka na. Sabi ni Paul, paano ko nabuhay? Sa buhay mo na Kristiyano, laging may laban. Hindi mawawala yan. Laging may karera. Hindi matatapos yan hanggang nabubuhay ka pa. Lumaban ka. If you can keep the faith hanggang dulo, you can say pagdating mo sa langit, I have kept the faith, Lord. I'm home. Diba? Natapos ko yung takbuhin ko. Namatay si Papa, hindi po ako nalungkot ng ganun eh. Pasensya na sa term. Because I have the faith. Naniniwala ko, magkikita kami sa future. Nag-ibang lugar lang si Papa. He have kept the faith. How about you, my friend? Kamusta po kayo? Are you keeping your faith? Hindi po ako perfect, pero masabi ko na I am keeping my faith. Hinahawakan ko ang palataya. Kuya, ate, bata, matanda, kamusta ka ngayon? Kamusta po kayo ngayon? Kamusta ka ngayon? Sa buhay ni Papa, sa buhay ng ating pastor, sa buhay ni Paul, pinakita kung paano lumaban, kung paano tumakbo, at paano hawakan ang pananampalataya. Gayahin natin sila. Tularan natin sila. At sa dulo, si God at ikaw ang magiging masaya. Pwede po bang tumayo muna tayong lahat? Kung ikaw po ay nasa gitna ng laban, pwede po ba kayong manalangin kasama ko ngayon? Kung ikaw ngayon ay nahihirapan sa buhay, dahil lahat tayo mahirapan. Hindi ka tao kung hindi ka mahirapan. Hindi ka tunay na tao kung hindi ka nahihirapan sa buhay. Ang buhay ng tao ay punong-puno ng paghihirap at punong-puno ng karera. Kung ikaw po nahihirapan, pwede po bang manalangin kasama ko? Alam niyo ba, sabi sa Bible, sabi kanina, fight the good fight. Finish the race. Keep the faith. And Lord, tulungan mo kami na naandito. Manalangin tayo. Lord, tulungan niyo kami naandito. Lord, kung sino man may problema sa kanila, sa amin dito sa paligid namin, tulungan niyo sila, Lord God. Sa mga tao, Lord God, ngayon, na lungkot sa buhay, pasayahin niyo sila, Lord. Sa mga tao, Lord God, na pagod ng makipaglaban sa mga oras na to, Lord, wala silang makain, wala silang trabaho, o yung puso nila, kahit meron sila lahat kulang, Lord, tulungan silang lumaban. Lumaban at magpatuloy sa kanilang gera, sa kanilang karera. Oh Diyos, we pray and I pray, Lord God, na yung mga taong nasa paligid ko po ngayon, maunawaan na ang buhay ay dapat para sa inyo. Hindi para sa akin, hindi para sa kanya, kundi para sa inyo. At sa dulo ng karera ng tinatawag nilang buhay, Lord, makita ka namin, tumayo kami sa harapan mo, at maging proud sa aming takbuhin. Sabi sa video na pinanood namin kanina, when that time comes,
sa panahon ng awarding ceremony, nakataas ang aming mga ulo, held up high ang aming mga noo. At sabihin namin, Lord, we have kept the faith. We have kept the faith. Bago po ako mag-end, pwede niyo po ba ako sabayan? Magkaroon tayo ng konting declaration. Hindi pala konti. Magkaroon tayo ng malaking deklarasyon. Sabihin natin, I will fight the good fight. I will finish the race. I will keep my faith. I will keep my faith. I will keep my faith. Lord, salamat po. Yun ang aming deklarasyon bilang JSOS. We are going to keep our faith until the end. And Lord, if dumating yung point or dumarating kami sa point na hirap na kami na mag-hold on sa aming faith, tulungan nyo kami. Sabi mo, walang pagsubok na hindi kaya. Paunawa mo sa amin yun. And sa dulo ng buhay ng pakikipaglaban, sabihin namin sa aming sarili, ang mabuhay ay para kay Kristo, ang mamatay ay kapakinabangan. For to me, to live is Christ. To die is gain.